Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kaniyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nananalig kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa humilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati naman ng katabi ng magandang umaga. Magandang umaga po. Magandang umaga sa lahat ng mga nasa balcony, yung nasa labas dyan. Magandang umaga po sa lahat ng nasa orchestra. Meron pa din, puno pa din. Magandang umaga po, magandang umaga sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng nasa tahanan na nagsisimba via online. Sa lahat ng nasa abroad, magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating parokya. Ikapitong Misa de Gallio. Ikapito. Pakitanong ang katabi, nakapito? Totoo? Okay, sinong nakapito? Taas ang kamay. Yan, okay, salamat. No? Kapit, konti na lang. No? Dalawa na lang. No? Maaring matupad na ang pinagdadasal nyo. Yung mga naka-anim, next year. Madaya no? Hihiling 6 lang siya. Hihiling 5 lang. No? Lugi naman yung 7. Pero yung 7, kailangan makasyam. Makasyam. Simulan natin ang ating pagdinilay sa isang kwento. At ngayong umaga, ang aking kwento ay tungkol sa 2 matalik na magkaibigan na ang pangalan ay Marco at Miko. Minsan, naglakad ang mag-best friend sa isang disyerto. Nakakita na ba kayo ng disyerto? Yung mga hindi pa, imagine niyo na lang parang isang dagat pero puro buhangin, no? Walang katapusan, wala naman kasi sa ating disyerto, no? Imagine niyo isang dagat pero puro buhangin. Yung buhangin na parang walang katapusan, no? Yung alon-alon na buhangin, no? Naglakad ang magkaibigan. Sa haba ng lakarin, kakaunti na lang yung dala nilang tubig. Siguro habang naglalakad, inom ng inom, dahil napakainit sa disyerto. At dahil parehas silang pagod at uhaw, nagunahan sila na uminom sa dala nilang tubig. Kaunti na lang, nag-uunahan na. No? Nung marami pa, okay lang. Pero nung kakaunti na lang, naggugulangan na. At dahil nag-agawan sa pag-inom, imbes na nakainom, natapon ang tubig. Dahil natapon ang tubig, nang hinayang si Miko. Sinapak si Marco. Kaya natumba ang kaibigan.
Habang nakadapa sa buhanginan, sinulat ni Marco sa buhangin, ngayong araw na ito, sinuntok ako ng kaibigan ko. Nagtuloy sa paglakad ang magkaibigan. Dahil magkagalit, nauuna ng maglakad si Miko, habang nahuli naman si Marco. At nang makakita sila ng isang oasis. Di ko kasi alam ang Tagalog ng oasis eh. No? Tagal kong inisip. Alam niyo po yung oasis? Hello? Hindi pa, no? Ang isang oasis ay isang body of water sa isang disyerto. No? Imagine niyo puro buhangin, bigla sa gitna mayroong tubig. No? Yan, yun, bukal, parang ganon. Parang bukal. Sige, pwede, parang bukal. No? Pero medyo mas malaki pa kaunti. Pero parang bukal. No? Nung makakita sila ng oasis, nagmadali, tumakbo sila sa tubig sapagkat uhaw na uhaw. Init na init ang magkaibigan. No? Sa sobrang tuwa, no? Nagtampisaw ang magkaibigan. At dahil naginhawahan, hindi napansin ni Marco na malalim ang tubig. At dahil hindi marunong lumangoy, siya'y lumubog at siya'y unti-unting nalunod. Dahil nalulunod ang kaibigan, sinagip ni Miko ang kaibigan. Inakay, hinila hanggang makarating muli sa buhanginan. At mula sa buhangin, gumapang itong si Marco at naghanap ng bato, ng malaking bato. Pinanunood siya ng kanyang kaibigan. Habang gumagapang, iniisip ng kaibigan, anong ginagawa nito? Nang makakita ng malaking bato, sinulat nito sa bato, ngayong araw na ito, iniligtas ako ng kaibigan ko. Tinanong ni Miko kung anong ibig sabihin ng mga pagsusulat sa buhangin at bato ng kanyang kaibigan. Sabi ni Marco, kapag ginawan ka ng kasamaan ng isang tao, isulat mo sa buhangin. Isulat mo lahat ng sakit at madali itong mabubura. Pero kapag ginawan ka ng kabutihan, iukit mo sa bato para hindi mabura habang buhay. Madali po ba yon? Ang simple lang, di ba? Pero ang hirap gawin. Ito po ang tinuturo sa atin ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Pamilyar po ba kayo sa narinig na kwento? Hello? Saan nyo ba narinig yun? Kailan nyo narinig yung kwento sa ating ebanghelyo? Kahapon. Ito sa ating imahe sa harapan, nakikita pa rin natin ang imahe ng mahal na birhen at ng kanyang pinsan si Elizabeth. Ito yung kwento ng pagdalaw ni Maria sa kanyang pinsang si Elizabeth. Paalala ko lang po, kasi kahapon nalimutan nyo na no? Kahapon pa lang. Pero kung matatandaan natin yung kwento ng mag-asawang Elizabeth at Zacarias, wala silang anak. Hindi sila magkaanak. Bakit? Si Elizabeth ay, baog at matatanda na sila. Pero sa kabila ng lahat, pinagkalooban pa rin sila ng anak ng Panginoon. At sa narinig nating kwento, dumalaw si Maria sa kanyang pinsan. Dalawa na silang buntis. Buntis si Maria, buntis din si Elizabeth. Pagdating ni Maria sa tahanan ni Elizabeth, binati niya ito at naggagalaw ang sanggol sa sinapupunan ni Elizabeth at napuspos ng Espiritu Santo. Magandang pagnilayan natin kung ano ang mayroon sa pagbati ni Maria at nagdulot ito ng saya. No? Nagdulot ito para lumundag sa saya yung bata sa sinapupunan ni Elizabeth.
pagnilayan natin, ano ang meron sa pagbati? Sabihin nyo nga po, pagbati. Sa Ingles, greetings. Pagbati. Bumabati tayo sa tuwing mayroong okasyon. Tama? Pag birthday, ano ang bati? Kapag Pasko, anong bati? Valentine's Day. Bumabati tayo pag may okasyon. O kaya, tuwing may nakikita tayong tao o may kakilala tayong tao. Tama? Bumati ba kayo? Bumabati? Pag umaga, anong bati? Yan, no, ganyan, no. Bati tayo ng good morning, no. Bumabati ba tayo sa mga tao? Dapat, no. Kahit hindi mo kakilala, no, binabati. Dahil ang pagbati ay isang paraan para tawagin o abutin ang isang tao. No, paano po kayo tumawag ng tao? Shh, ganon? Di ba hindi? No, hindi ganon eh. Diba? Pag tumawag ka sa isang tao, binabati mo siya para abutin ng tao. Kasi yung taong ang hirap batiin, ang hirap abutin. Masaya ang binabati. Nakakagaang sa kalooban. No? Hindi ko lang alam dun sa mga masusungit o suplado. No? Pero pag binabati ka, nakakaganda ng loob. Imagine niyo sa isang silid, puno ng tao, pagpasok mo, walang bumati sa iyo. Kahit hindi mo kilala. Di ba? O pumasok ka sa restaurant. Pagpasok mo, di ba? Walang bati. Parang walang warmth. Walang init. Walang pagtanggap. Pero kapag pumasok ka, binati ka pa lang, di ka naman kilala ng gwardya, binati ka ng magandang umaga, ma'am. Di ba? You feel welcome. Nararamdaman mo yung init at nakakasaya ng kalooban. Sa mga espesyal na okasyon, maaring walang handa o walang regalo, pero hindi kumpleto kung walang pagbati. Kung birthday mo at walang bumati sa'yo, hindi ba ang lungkot? Sanay naman tayo na wala minsan regalo o wala minsang handa, pero hindi tayo sanay ng birthday, walang babati. Yan ang nagagawa ng pagbati. No? Nagbibigay ng saya. No? Para doon sa mga walang saya, kahit batiin mo yan, wala rin naman talagang saya. No? Pero ikaw na may saya, kapag nagbigay ng bati, maibibigay mo saya din. Yan ang nagagawa ng pagbati, ng greeting, nagbibigay ng saya. Samantala, meron pang isang klase ng pagbati na inaanyayahan tayo, lalo na ngayong Pasko. Ito ang pagbati. Sabihin nyo nga, pagbati. Sa Ingles, to make peace. Isa pang klase ng pagbati kung saan nagdadala ng kapayapaan sa isang tao. Madalas, ginagamit natin ito kapag mayroong away. Makipagbati. Kapag merong gulo o merong hindi pagkakaunawaan sa mga tao. Nagdadala ang pagbati ng kapayapaan. Nagdadala ito ng kaayusan para matigil ang anumang hindi magandang karanasan o hindi pagkakaunawaan ng tao. Magandang makita na kung ano ang dulot nito sa mga tao. Maaring simple lang, pero para sa iba, ang hirap gawin. Ang hirap mag-sorry. Ang hirap humingi ng paumanhin. Marami yan. Simple na lang eh. Sa jeep, pag pumasok ka at naapakan yung paa mo o sapatos mo, anong dapat sinasabi? Yung iba sinasabi, nakaharang kasi eh. Diba? Ganyan. Kahapon, bubukingin ko na, no? Meron akong pinatawag na lektor. Tinanong ko lang naman siya, no? Ilang beses mo binasa?
No? Kasi nagtuturo po ako sa mga lektor natin. Sabi ko sa kanila, no, kung hindi kaya ng isa, dalawa. Kung di kaya ng dalawa, tatlo. Kung di kaya ng tatlo, 10. No? Depende yan sa pagkakaunawa. No? Sabi niya, Father, maraming beses kong binasa. Oh, talaga po, sabi ko. No? Talaga? Saan mo binasa? Nag-practice po ako. Kinuha ko sa misalet, sabi niya. Sabi ko, wala po sa misalit yung pagbasa. Anong prinactice mo? Sabi niya, meron, Father. O, kunin mo. Kako. O, pinakita ko yung binasa. Di ba magkaiba? Sorry lang eh. Sabi mo, sorry, Father. Nagkamali ako. Sorry, Father. Hindi ko po nagawang mag-practice. Simple lang. Pero karamihan sa atin, kapag may nagawang pagkakamali, anong gagawin? Mangangatwiran. Mangangatwiran. Kaya ang gulo eh. Ang gulo ng mundo, nagkamali ka na, akuin mo. Makipagbati. Make peace. O, bit-bit mo yan. Kaya tingnan mo, ang gulo ng pamilya kasi ayaw makipagbati. Watak-watak ang pamilya kasi hindi marunong makipagbati. Hindi naturuan. Alam natin magsabi ng sorry, pero hindi natin alam kung kailan dapat mag-sorry. May mga taong hindi marunong makipagbati, hindi marunong mag-sorry, hindi marunong magpaumanhin. Sabi ni Cardinal Tagle, yung dati nating arsobispo, the cheapest form of charity is greeting. Hindi mo kailangan gumastos para bumati. Ang kailangan mo lang isang pusong masaya. Pero kahit kailan, pag walang saya ang iyong puso, hindi mo matututunang bumati at hindi ka matututong makipagbati. Mga kapatid, ito ang mayroon ang ating mahal na ina. Mayroong pusong masaya. Kahit may pinagdadaanan, kahit may sariling alalahanin, hindi ito naging dahilan para mawala ang saya sa puso ng mahal na ina. Ito ang magandang iregalo natin sa ating mga sarili. Isang puso na puno ng saya. At dahil dito, magdadala sa atin para matutong bumati at matutong makipagbati. Amen. Amen.